6 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. No? Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism okay Philippines.
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Oras natin sa buong Pilipinas, 8 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Humanda ka na sa mga bagong impormasyong maririnig, mapapanood mo, mga balitang tumatakbo at tuloy-tuloy ang pagbabago. Nakatutok ang buong grupo, nakatutok ang buong puwersa para maibigay ang pinakabago, updated. DZRH Sunday Updates live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Sunday Updates. Maging updated kasama ang puwersa na ani magbigay ng serbisyo at si Edniel Barrosa. DZRH Sunday Updates. DZRH Sunday Updates. Sunday Update. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo.
Rich Sunday Update. Narito na mga pambungad na balita. Unang-una dito sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Headlines sa DZRH Sunday Updates. Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinakiusapan ng mga kumpanya ng langis. Malakihang rollback na kanyang inanunsyo. Ipatupad sana ng buo. Rich Sunday Update. Presyo ng pagkain naratiling stable sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Department of Agriculture. Rich Sunday Update. Mga sasakyang nagkakarga ng mga agri-products libre na sa kanilang mga toll fee. Rich Sunday Update. Nasa 19,000 PUVs, pampublikong sasakyan sa ilalim ng Service Contracting Program, babiyahin na bukas report ng Department of Transportation. Rich Sunday Update. Gobyerno ng Pilipinas target ang pinakamabilis na deportasyon. Pagpapadeport kay dating Congressman Saldico. Rich Sunday Update. Philippines-US Balikatan Exercises 2026 aarangkada na bukas April 20. Rich Sunday Update. Lubhang unhealthy o mapanganib sa kalusugang hangin dito sa Metro Manila dahil pa rin sa sunog sa Nabotas Landfill. Naitala na ng Department of Environment and Natural Resources. Rich Sunday Update. Labas tayo ng bansa, Iran muling isinara ang Strait of Hormuz dahil sa umano'y patuloy na blockade ng Amerika. Rich Sunday Update. Sa ating sports news, LeBron James versus Kevin Durant. Aba, tampok sa pag-arangkada ng NBA playoffs ngayong araw. Rich Sunday Update. At sa ating showbiz news, sa ating P-pop girl group na BINI, bit-bit daw ang mensaheng P-pop to the global stage sa kanilang performance sa Coachella. Rich Sunday Update. Yan headlines sa ating balitaan ngayong araw ng linggo. 19 tayo ngayon sa buwan ng Abril taong 2026. Wala ako sa tindahan ni Aling Nelia. Ako ang inyong tagapaghatid balita. Hanggang alas 6 ng morning. Ako po si Edniel Parrosa. Rich Sunday Updates. Ay, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayang magang nagigising. Kahit to Sunday ng umaga. Maraming salamat to sa pagtutok ko sa DZRH Sunday Updates. Pwede naman ho mga balita kapag Sunday. Of course, ito ho unang programa ng kauna-unahan sa Pilipinas. Ito ang DZRH News over this whole week. Hayaan niyo ho ako pagtiisan niyo hong magatid sa inyo ng mga pinakahuling impormasyon. At balita syempre atin hong inabangan. Natutulong ho sa ating buhay-buhay sa mga surudong mga araw, linggo, o ngayong mga oras o minuto. Oy, kumusta ho yung atin hong mga taga-budget ng tahanan? Atin hong mga nanay at tatay. Ayan, yung atin din hong mga kuya ate na mga kasama rin hong breadwinner yung iba. Good morning din ho sa lahat ng ating mga tsuper, ang mga pampublikong sasakyan. Meron pa ba? Hindi pa ho ba kayo, di ba? Nalalagas dahil ho dito sa grabing krisis ho natin sa atin hong produktong petrolyo. Magandang umaga sa lahat ng tagahango ng mga pagkain na siyang inihahain kalaunan ni Juan de la Cruz sa kanilang mga hapag. Sa atin hong mga mangingisda at mga magsasaka, mga maaga rin hong nagigising huyan. Mas maaga pa ho sa tilaok ng manok kung bumangon at maghanap po ng pagkain, hindi lamang ho para sa kanilang pamilya kundi para sa bibig ng buong nasyon.
Good morning ho sa lahat ho ng ating mga kababayan na kahit to weekend wala hong pahinga para lamang ho makapagserbisyo sa kanilang pamilya, kung hindi man sa bayan, nabuhay ho kayo. Bakit ho kayo nga una nating binabate, maliban ho sa kayo talaga ang mga morning person, ito na, nagkakakita na tayo ng liwanag. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay may mga magandang indikasyon, may liwanag na tayong nakikita. Ito'y kasunod ng anunsyo ng ikalawang round. Ikalawang sunod na linggo ng may big time oil price rollback. Partikular sa krudo. Nagamit ho sa mga maraming PUVs. Siyempre, maging doon sa mga naglalakihang mga makinarya. At mga makina ng mga sasakyang pandagat, mga lancha na pumapalaot. Kapag madaling araw, ito ho, gamit ho ng ating mga magasakat, mga mangingisda, mga tsuper ay meron hong higit 20 pesos na namang rollback sa presyo ngayon hong linggong ito. Ito of course kung magiging, dahil pinal na nga at tinanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos ang final figures. Sana ho hindi sana hindi mahipan ng hangin itong anunsyo ng presidente, sapagkat we expect na by Tuesday ay may malaking rollback dito sa presyo ng langis. At ang sabi ng presidente, ang kanyang pakiusap, bakit pakiusap lang, gaano tayo kawalang pangil over this oil companies. Taki mo, presidente ng republika mo, ang kanyang salita lang ay pakiusap, di ba? Ay, syempre, hindi naman siyang may-ari ng mga kumpanya, pero labas ho yan sa estado, pero I don't know. Pero mabuti na kaysa wala, na at least may naririnig na tayo ngayon coming from the president na directly pag-address dito ho sa mga kumpanya ng langis. Ang kanyang sabi, para ho doon sa mga ngayon pa lamang ho na kapakikinig ng balita, ang latest ho mula sa ating Pangulo ay may pakiusap siya sa mga kumpanya ng langis. Ipatupad naman sana, mga ma'am sir, itong latest o yung pending pala rather na oil price rollback. Ipatupad ng buo. Sabi ng Presidente Bongbong Marcos ay kailangang maramdaman ng taong bayan itong rollback. Paano nga naman mararamdaman kung hindi buo? If you remember, kung matatandaan nyo ho mga kaibigan, mga kabayan, mula ho nang sumiklab itong tensyon dito sa Middle East na sa mga latter days ng February ay ang ginawang diskarte ng DOE, of course with the full cooperation ng mga kumpanya ng langis. Talaga ba full cooperation? Ipatupad yung oil price increase. Kung matatandaan nyo, nagkaroon tayo ng serie ng increase. Ipatupad ng staggered yung sistema. Ibig sabihin ng staggered, utay-utay sa Tagalog. Inutay-utay yung increase ng presyo ng produktong petrol. For example, ngayong linggo, 20 pesos ang increase. Ang ginawa dyan ng mga kumpanya ng langis, 10 pesos Tuesday, tapos succeeding day, so yung mga susunod na araw, tsaka nila idadagdag yung the rest. Ngayon, ang pakiusap ng presidente, para naman maramdaman ni Juan de la Cruz, itong rollback natin hong ipine-press release. Bakit nga palang presidente ang nag-aanunsyo ng mga ganyan? Ano ba yan, technique na yan para mas maramdaman siya o kubonek sa taong bayan? Pero para nga naman hindi mapahiya ang presidente, pinaharap niyo sa camera para hindi siya mapahiya, mas maganda kung ipatutupad ng buo, di ba? Yung malakihang rollback. Kapag malakihang o kapag one time, big time ho yung ipinatupad, o nabawas doon sa resibo ng mga motorista, lalo na yung mga nasa yung kumukonsumo ng diesel. Ayan, sabi ko kanina, yung sektor ng mga nasa public transport, even yung ating fisher folk and ating mga farmers, talagang mas sana mag-reflect din sa atin hong pamasahe o siguro doon sa kabuhay na lang muna nila. Diba, wag muna natin isip yung sarili natin. Sabi nga, naintindihan naman ng commuter kung magtataas ng pamasahe. Pero dahil pinigilan nyo yung pagtataas ng kahit piso, at least para sa ating mga tsuper ay maibsan yung kanilang mga
problema. Gayon din sa ating mga food providers, yan, yung mga magasakat mangingisda. Hanggang ngayon may problema pa rin sa bigay ng ayuda eh. Diba, binansagan tayong ayuda country. Pero dahil sa ganyang sistema, o kahit may ganyang sistema, diba, marami pa rin yung mga hindi nakakuha ng ayuda noong first round, nagkaroon ng special payout kuno. Hanggang ngayon, hirap pa rin makakuha ng pera. Kakapiranggot lang, one time ayuda lang yan, 5,000 piso. Kumpara doon sa lingguhang pagtaas, hindi pa rin ho nakukuha. Dahil doon sa ilang technicalities gaya ng pangalan, maling spelling, at kung ano-ano pa. Naku, kailan kaya magkakaroon ng ano? Oo, kahit to yung sarili nating sistema na para sa mahirap. Para sa mahirap na nga lang, parang anti-poor pa rin ano. Para naman yung mga tsuper na hindi marunong gumamit ng online. O kung sino-sino pa na, di ba? Ay, nako talaga. Pero at least, sabi nga ng presidente, going back to doon sa kanyang announcement, may nakikita na siyang liwanag. Sana nga ho, Mr. President, sir. Kaya lang pagtapos mong banggitin yung binanggit mo sa video message mo, ay mayroon hong panibagong development sa Gulf region, dyan sa Middle East. Ang Strait of Hormuz na binuksan lamang nitong entrada ng weekend following the announcement of ceasefire o tigil putukan, isinara na naman ng Iran. Ang dahilan ng Iran, itong si Uncle Sam yung Uncle Sam ng mga Pinoy, itong US, tuloy pa rin daw sa kanilang military blockade. Pagharang ng kanilang military vessels sa ilang sasakyan ng Iran. Nakananteting. Akala ko ba ceasefire? Dahil ho dyan, nabuisit na naman ng Iran, isinira na naman itong Strait of Hormuz. Alam naman ho natin kung gaano ka-volatile at sensitive ditong ating oil companies, itong oil price o oil pricing na lamang din sa buong mundo. Kapag ganitong kakapiranggup na balita diba, yung rollback, halos umiyak tayong lahat ng dugo para lamang makaabang ng rollback. Kapag may mga ganitong klase ng impormasyon o balita sa gitnang silangan, hindi pa man direktang makakapekto ron sa supply, na nakuha na, nabili na ng oil companies. Alam natin sa sobrang volatile o pabago-bago nitong sitwasyon sa gitnang silangan, nagre-reflect agad yan sa ating presyo ng langis. Baka, ito na naman yung last o final round of rollback, kung hindi man ang worst case scenario, itong inanunsyo ng Presidente Bongbong Marcos na higit 20 pesos na rollback sa diesel, may possibility ba? Mayroon bang possibility na ito'y maharang, maunsyami na naman? Sunday Updates. Ito po ang DZRH Sunday Updates. Ako po ang inyong lingkod, si Edniel Parrosa. Sa ating pagbabalik, atinong pasadahan mga pinakahuling balita sa nakalipas na magdamag at syempre, mga pinakamalaking impormasyong atinong sinubaybayan sa dagdang isang linggo. Maya-maya atinong ibabalik sa inyo sa ilang saglit. Oras natin, 4:23 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan. Sunday Updates. Alas 4:30 na ho ng umaga. DZRH Sunday Updates. Ito ho ang DZRH Sunday Updates. Napapakinggan sa radyo 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Siyempre sa 18 relay stations nationwide. Napapanood din ho tayo sa ating cable channels sa buong bansa at siyempre sa ating live streaming DZRH News Television sa YouTube at DZRH News sa Facebook channels. Atin hong tuloy-tuloy na napapanood kahit saan mang panig ng mundo. DZRH Sunday Updates. Ay binabati natin ang ating viewers, sina Romel Paner Jr., Gloria Jane Hento, Leia Original, si Bea Vlog, si Grabe Not Destroyer, ayan, si Kuyang Bemtong nakatutok din sa atin, Nathaniel Pasion, Reynald Neira, si George Marcelino, Noel Aguilar, Roberto Clemente at si Kuyang Rodney Bolabola. Sa kabila naman, si Kuyang Albino Trino, si Ramdi Martin, si Lucy Lerion at si Raul Leido, maaga kong nakatutok dito sa DZRH2. Siyempre, si Ali Sayer, Gabby Hans, Tarambisa, thank you ho sa pagtutok ko sa atin. DZRH Sunday Updates. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Narito na ang mga pinakahuling pangyayari sa Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Magsisimula ng bumiyahe ang nasa 19,000 public utility vehicles sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan simula yan bukas araw ng Lunes, Abril 20. Ayon sa Department of Transportation, mahigit sa 19,000 units ng PUVs kabilang ang modern at traditional jeepney, UV Express at mga bus sa EDSA Busway ang lalahok sa naturang programa. Sa ilalim nito, babayaran ng pamahalaan ang operator at driver batay sa bawat kilometro ng kanilang biyahe. Tatanggap ng 100 piso kada kilometro ang mga bus habang 40 pesos naman sa modern jeepney sa UV Express at 30 pesos para sa traditional jeepney. Kapalit nito, kinakailangan nila magpatupad ng 20% discount sa kanilang pamasahe bukod pa sa diskwento para sa mga senior citizen, persons with disabilities at mga estudyante. Ibig sabihin ng mga PWDs, student at mga senior citizen ay makatatanggap ng hanggang 40% discount sa kanilang pamasahe kapag sumakay sila sa mga public utility vehicles na nasa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Metro Manila ngayon. Nananatiling mapanganib ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Kamaynilaan hanggang kahapon araw ng Sabado. Batay sa monitoring ng PM 2.5 ng DNR Environmental Management Bureau, naobserbahan ang air quality index na nasa 212 o acute unhealthy. Sa lungsod ng Marikina ho ito hanggang alas 4 ng hapon kahapon, habang very unhealthy naman sa Caloocan, Malabon at Quezon City. Unhealthy for sensitive groups ang naitala na hangin sa lungsod ng Navotas. Ang PM 2.5 gaya ng usok, bakterya at mga combustion products na may sukap na 2.5 micrometers o mas mababa na maaring tumagos sa bagat pumasok daw sa daluyan ng dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga malalang sakit. Ulitin natin, acutely unhealthy o lubhang mapanganib sa kalusugan ng hangin sa Marikina. Very unhealthy naman sa Caloocan, Malabon at Quezon City, habang unhealthy for sensitive groups ang hangin sa Navotas. Batayan sa monitoring at assessment ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ay dulot pa rin ho ng nagpapatuloy na sunog sa Navotas landfill na umabot na sa mahigit 1 linggong inaapula. Metro Manila ngayon.
Patuloy na tinatapos ng pamahalaan ng lungsod ang nabotas ang road dike upang makapasok na mas maraming kagamitang pangapula sa sunog sa sanitary landfill na tinutupok ng apoy mula pang Abril 10. Ayon kay Mayor John Ray Tiangco, nasa 50 metro na lamang ang kailangang tapusin upang tuluyang maidugtong itong daanan sa mainland ngayong araw na ito ng linggo. Kapag natapos ito, mas mabilis nang madadala makagamitan sa landfill site. Samantala, umabot na sa 171 ang air quality index sa barangay NBBS na itinuturing na unhealthy, lalo na para sa mga may sensitibong kondisyon sa kalusugan, kaya na lamang ng mga may sakit at nasa vulnerableng sektor. Metro Manila ngayon. Personal na kinumusta ng Department of Health ang mga residenteng naiwan sa nasusunog na sanitary landfill sa lungsod ng Navotas. Ayon sa kagawaran sa kalusugan, isinasailalim na sa check-up at test sa dugo ang ilang residente na ang ilan pa nga ay napaulat ng nakaranas ng sakit dahil pa rin sa sunog sa basurahan o impaka ng basura. Itang ahensya mapanganib kung sumuot sa dugo at baga itong haze na naglalaman ng mga kemikal na lason sa katawan ng tao. Nagkaloob na rin ang DOH ng mental health at psychosocial support para sa mga evacuees. Metro Manila ngayon. Balita naman sa lungsod ng Quezon, iniimbestigahan na ng pambansang polisyang nag-viral na banggaan ng isang bus at isang coaster ng PNP sa bahagi ng EDSA Busway sakop ng Quezon City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Dartatis Jr., nagutos na siya ng administrative review na maaaring magresulta sa karampatang aksyon. Nabatid na nangyari itong viral incident noong April 17 malapit sa Main Avenue. Sangkot ang isang marked vehicle ng PNP at isang pampasaherong bus. Nakadeploy umano ang coaster para sa libreng sakay program ng pulisya na maganap ang kumalat na ngang video sa social media. Metro Manila ngayon. Balita naman sa lungsod ng Marikina na hire on the spot ang 66 na kataong kabilang sa mga lumahok sa Marikina Job Fair kasabay ng ika-376 na anibersaryo ng syudad. Ayon kay Mayor Manchudoro, bahagi ito ng effort ng lokal na pamahalaan para mahanapan ng trabaho ang kanilang mga residente. Umabot sa 1,227 aplikante ang sumabak sa job hunt, tampok ang iba't ibang mga trabaho mula sa 50 kumpanya na nasa food, retail at manufacturing sector. Binigyang din ni Chodoro ang kahalagahan ng hanap buhay sa gitna ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Ano ang unang bahagi ng DZRH Sunday Updates Metro Manila ngayon? Puntahan naman natin ang mga lalawigan. DZRH Sunday Updates. Alas 4:38 ng umaga, nasabat ng operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iligal na kinakargang langis. Nagkakahalaga ng 6.62 million pesos sa Tubay, Agusan del Norte. Ayon kay PNP CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, nagugat ang operasyon sa impormasyong may nagaganap na oil pilferage o paihi sa Barangay Santa Ana. Pagresponde ng otoridad, naaktuhan ng dalawang lalaking naglilipat ng krudo mula sa isang tanker truck patungo sa drum at iba pang lalagyan. Sinabi ng pulisya na mula sa Cagayan de Oro City ang tanker ay huminto sa Tubay. Na-recover sa mga sospek hanggang sa 180 litro ng illegal na fuel. Pinag-aandaan ng pagsampa ng kasong administratibo at kriminal laban sa 6 na tauhan ng Philippine Coast Guard. Pagkakasamsam ng tinatayang 3 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Naawan, Misamis Oriental. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang ahensya at nakikipagtulungan sa Philippine National Police upang matiyak ang patas at masusing pagsisiyasat. Sinabi naman ng PNP na nag-ugat ang operasyon sa impormasyong may ilang tauhan ng PCG ang sangkot umano sa smuggling ng sigarilyo sa Mindanao. Kabilang sa mga naaresto ang 2 tauhan mula sa PCG Southwestern Northern Mindanao. Aptigi isang personnel mula sa El Salvador City, Laguindingan, Libertad at Lugait substations. Nakarecover sa operasyon ng 205 master cases ng illegal na sigarilyo na may kargang o nakarga ng isang L300 na van.
Apat na hinihinalang tulak ng ilegal na drogang naaresto sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Zamboanga City kung saan nasamsam ang hinihinalang Cebuong nagkakahalaga ng 55 milyong piso. Kinilala ni Zamboanga City Police Chief Police Colonel Zidel o Fidael Fortaleza ang tatlong mga suspect na sina Nordimar Musad, Dala Sakip at Akok Abdul na naaresto sa Barangay Divisoria. Nakumpiska sa tatlo ang 7 kilo ng Cebu na nagkakahalaga ng 47.6 million pesos. Habang isa pang drug suspect ang naaresto sa Barangay Recodo kung saan nasamsam ang Cebuong nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Harap ng mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito, kainit! Kain ito ng panahon sa Pilipinas. Wala pa ho ito yung wala pa tayo sa kalagitnaan. Ako po, nakakatakot kapag tayo sa mid-March at May. Okay, pero ho dun sa mga nag-aabang ho ng lagay ng panahon, baka ho may mga lakad ho kayo ngayong someday, ay magbaon ho ng tubig. Tsaka maligo ho kayo. Inaasa nga abot kasi sa 41 degrees Celsius, mga kababayan, itong heat index sa Sangley Point, Cavite City at Zamboanga City ngayong linggo. Wow, 41 degrees Celsius. Ayon sa DOST Pag-asa, kabilang ang nasabing mga lugar sa extreme caution category o yung nasa 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ang init na ramdam ng katawan. Babala ng Weather Bureau, maaaring magdulot ito ng heat cramps at heat exhaustion. Habang ang matagal na pagkakabilad sa init ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Ilan pa sa mga lugar na inasang makaranas ng 40 degrees Celsius na heat index ay ang Baler Aurora, Coron at Cuyo sa Palawan, Borongan, Eastern Samar, naku po, si Aling Esther, at Cotabato City maging Butuan City. Samantala, 39 degrees Celsius naman ang mararamdamang init sa Pasay City, Bacnotan, La Union, Itbayat, Batanes, Tugigaraw sa Cagayan, Siguran, Aurora, Iba, Zambales, San Ildefonso sa Bulacan at iba pang mga kalapit na lugar. Payo naman ng Department of Health sa publiko, uminom ng maraming tubig, kumain ng prutas na makatas, iwasan ng inuming mataas sa caffeine, gumamit ng sunblock at pagsuot ng preskong damit. Kung hindi ho nabanggit ang inyong mga lugar dito sa mga binanggit ho natin, iba yung pag-iingat pa rin ho dahil talagang napakainit ng panahon. Basta magdamag hindi nakatulog ang hindi nakatulog ang marami sa ating makabayan dito sa Metro Manila dahil sa init ng panahon. Init sa araw, pahinga mo na nga lang sa gabi, kainit pa rin ho. Patay ang isang buntis at kanyang 11 anyos na anak matapos araruin ng isang closed van ang kanilang sinasakyang tricycle sa Sitio Marina, Barangay Alas Asin sa Bataan. Kinilala ng polisyang buntis na si Catherine Mejes. Batay sa paunang investigasyon, nawala ng preno ang closed van kaya bumangga sa tricycle at ilang pakay sa gilid ng kalsada. Nakatalo naman ang driver ng tricycle ngunit nagtamo naman ito ng mga sugat. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang ulap na may ilan pang nasugatan matapos masagi ng sasakyan. Nagdeklara naman ang Palasyo ng Malacanang ng special non-working holiday sa Pulilan, Bulacan at Butuan, Agusan del Norte kaugnay ng pagdiriwang ng kanilang lokal na pista. Pista na pala sa yung sa Pulilan, yung lumuluhod na kalabaw. Sa ilalim ng Proclamation number 1213, idineklara ang special non-working day ang Mayo 14 sa Pulilan para sa pagdiriwang ng Niling Carabao Festival. Ayun na nga ba? Bilang parangal kay San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. Samantala sa ilalim naman ng Proclamation number 1214, dineklarang special non-working day ang May 19 sa Butuan para sa Balangay Festival. Sunday Update. Medyo hong narinig ang unang bugso ng mga balita dito sa DZRH Sunday Updates. Maya-maya lamang humingi rin tayo ng update mula sa labas sa ating impilan kasama ng ating mga RH reporters. Siyempre alamin natin ang kalagayan ng panahon. Gaano ba kainit pang pwedeng maramdaman hanggang sa mga surudhong mga sandali? Abangan natin yan sa DOST Pag-asa. At ilan pang mga talakayan update sa nakalipasong mga araw sa buong linggo. Ako pa rin si Edniel Parrosa. 4:44 ng umaga.
Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang ko umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. No? Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism okay Philippines. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan. RH. DZRH Sunday Update. 4:47. Buhol-buhol ang traffic, kinat ka pa ng jeep, minura pa ng driver, at ulo'y uminit. Kumukulo na ang tungkol. DZRH Sunday Updates. Problema ay lilipas na lang. Cool pa lang, cool pa lang. Ay, magpalamig ng ulo. Sikapin, mag-i-intentional magpalamig ng ulo. Dahil kung asahan mo ang paligid mo, nako po, talagang hindi obra. Napakainit. Kahit ng magdamag, yun ang nga lang ang pahinga ng, ng manggagawang nagpapagal sa isang buong araw ng pagbanat ng boto. Kaya lang, grabe ho dito sa Pinas. Wow! Grabe dito sa Pinas, ang init talaga. Ibang iba doon sa amin sa Japan Doon sa amin sa Japan mainit ng 20 degrees Celsius. Patapos na pala ang spring dyan. Oo, nakakamiss tuloy doon sa sa amin. Oo. Iba dito pag nakantokwa o inalisan ko 15 degrees Celsius. Umalis ako ng Narita Airport, 15 degrees Celsius. Paglapag ko ng Naiya, nakanantokwa, 35 degrees Celsius. Pag gusto kong suntukin yung nag-a-announce sa aeroplano, ha? 35 degrees, ibalik niyo ako doon sa amin. Ay, ano tayo ngayon? Pero seryoso, wala pa yan doon sa kasi baka natatabunan ng mga political issues. At kung ano-ano pa, medyo ingat ho at pagandaan natin yung grabing init ng panahon, which ina-anunsyo na sa inyo o pinaghahanda na sa inyo ng DZRH. Doon sa mga doon sa mga tumututok ko sa DZRH via radio, napakinggan nyo na ho yung aming plug. Ayan, yung hindi naman ho sila nananakot, pero in case naman magkaroon ng Super El Nino, mas maganda ng handa tayo. Ang alam kasi natin kapag yung lagay ho ng panahon, masama yung La Nina dahil ho doon sa dami ng bagyo, lakas ng bagyo. Kapag summer ho, well, wala tayong summer, technically speaking, sabi ng Pag-asa. Hot and dry season. Ayun, hot and dry season. Kapag nagkaroon ho ng malamang El Nino, etong nararamdaman natin wala pa yan, kaya 'di ba, tayo na naman ang mag-a-adjust. Mahal na kuryente, sabi ng Meralco, magtataas ng singil. Hindi pa ramdam in full effect yung sa Middle East war. Kasi sa totoo lang, RT, wala namang wala pala si RT. Si Billy Boy pala yan. Sa totoo lang, wala namang direktang epekto dapat yung kuryente, yung langis sa Gulf region sa kuryente. Yan ang sinasabi ng Department of Energy.
Hindi naman doon kinukuha yung kuryente. Pero, syempre, yung diesel, yung pagtaas ng presyo ng diesel, may pressure yan. Yun, may pressure daw doon sa halaga ng LNGs o yung liquefied natural gas. Ayun, sila namang gamit nung mga sinusupply ng Meralco. For example lang, Meralco. Ay, bukod pa yung ibang factors dyan. Kaya, di ba, mainit na panahon, syempre mas magtatago ka niyan doon sa mga may aircon o yung mga electric fan. Kaya lang, magtataas din ng presyo ng singil sa kuryente. Wala ka talagang paglalagyan kapag ganitong mga, ganitong oras dito sa Pilipinas. DZRH Sunday Updates. Sa ganap na oras na 9 na minuto bago mag-alas 5, atin hong balikan ang mga pinakamalalaking balitang ating sinubaybayan sa nagdaang linggo. Kasama natin si Wina Perlesoro. Magandang umaga, Wina. Magandang umaga, Edniel. Diyos marhay na aga sa mga nakikinig at nanonood. Atin po munang balikan ang mga malalaking balita na nangyari sa nakalipas na linggo. Araw ng Lunes, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pag-alis sa ipinapataw na excise tax sa LPG at kerosene. Ang hakbang na ito ay magreresulta sa bawas presyo na 3 pesos and 36 centavos sa kada litro ng LPG o halos 37 pesos na tipid sa bawat tangke. Habang 5 pesos and 60 centavos naman ang mababawas sa kada litro ng kerosene. At sa naturang press con, mistulang inasar ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagdududa na sa tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Ito ay matapos mag-jumping jacks ang presidente bago umpisahan ang kanyang press con sa Malacanang. Matapos ang ilang pagtalon, halatang hiningal ang Pangulo habang ipinapakita ang kopya ng mga dokumento tungkol sa paksa ng press briefing sa fuel crisis. Sunday Updates. Noong Martes naman, humarap ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ilan sa mga sinumpaang salaysay ni Madriaga ay hindi umano 11 days, kundi sa loob lamang ng isang araw ay nagastos o naubos ang kinekwestyong 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara. Iginit din ni Madriaga na may napagkasunduang term sharing noong November 2021 bago ang 2022 elections. Napag-usapan umano ni Marcos at ng kampo ng mga Duterte na magbibitiw sa pwesto si Marcos Jr. pagsapit ng 2025 upang mabigyang daan ang pagkakapangulo ni Vice President Sara. Habang pinasinungalingan naman ni Madriaga ang pahayag ni Vice President na wala silang anumang relasyon o kaugnayan sa isa't isa. Siya umano ang tumulong noon sa kampanya ng Vice Presidente na nooy alkalde ng Davao para sa 2022 elections sa pamamagitan ng pagbuo ng Easy Pilipinas Movement. At kahit ang scholastic record ng pangalawang Pangulo ay hindi nakaligtas sa expose ni Madriaga. Ibinunyag niya na lubhang kaduda-duda ang pagpasa ni Vice President sa San Sebastian College of Law. Pero sa kabila nito, no-show pa rin si Vice President Sara sa naturang pagdinig. At hinamon din siya ng Makabayan Block na sagutin ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa pamamagitan ng pagharap sa pagdinig ng naturang komite. Samantala, noong Martes din, umapila si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber na payagan siyang lumiban sa susunod na pagdinig sa April 22. Sa 3 pahinang dokumento, binanggit ng dating presidente na siya'y kakatawanin na lamang ng kanyang mga abogado sa naturang hearing. Sunday Updates. Noong Miyerkules naman, dumepensa si Vice President Sara Duterte sa mga paratang ni Ramil Madriaga tungkol sa kanyang academic record. Mariin niyang itinanggi ang paratang ni Madriaga na kinakailangan niya ng tulong sa pag-aaral sa abogasya para makatapos. Binatikos din ni Duterte ang pagdinig ng Committee on Justice na tinawag niyang mini trial na ani ay sumasalamin sa abuso at katiwalian ng ilang mambabatas.
Kaugnay niyan, wala namang alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y term sharing agreement nila ni Vice President Sara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang personal knowledge si Pangulong Marcos sa nasabing issue. At nanggagalaiti namang itinanggi din ni Senator Amy Marcos ang umano'y term sharing sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Vice President Sara. At Miyerkules din po, pumutok ang balitang tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw sa tungkulin ni National Security Advisor Eduardo Año. Papalitan si Año ni dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. na may malawak na karanasan sa military operations, defense planning at national security. At nirelieve naman po sa pwesto si Philippine National Police Academy Director Major General Andre Dizon kaugnay ng umano'y lapses sa pagtugon sa isang hazing incident sa PNPA. Papalitan si Dizon ni Police Regional Office Central Visayas o PRO7 Director Brigadier General Rederico Maranan. Noong Miyerkules pa rin po, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng makaranas ng aberya sa supply ng kuryente ang bansa ngayong tag-init. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na kung magkakaroon man ng power outage, ang problema ay hindi dahil sa epekto ng global crude prices. Samantala po, batay sa survey ng Octa Research, suportado ng karamihan ng mga Pilipino ang impeachment trial laban kay Vice President Sara. Ayon po sa resulta, 69% ng mga mamamayan ang nananatiling o naniniwala na dapat litisin ang Vice Presidente, habang 28% naman ang tutol at 3 ang undecided. DZRH Sunday Updates. Noong Huwebes, pumutok po ang balitang kinumpirma ni Pangulong Marcos na naaresto na sa Czech Republic ang puganteng si Zaldico na nasasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa malawakang korupsyon kaugnay ng flood control projects sa naturang bansa o sa ating bansa. Sinabi po ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nanggaling si Ko sa Italy, pumunta ng France saka nagtungo ng Czech kung saan ito nahuli. At malapit na pong makakuha ng kinakailangang bilang ng pirma na pabor sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos makuha ang pirma ni na Senate President Tito Soto III at Senator Erwin Tulfo, at sa ngayon 6 na ang pumirma mula sa unang 4 na sina Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Hontiveros at Senator Ping Lacson. Kung umabot na po ng 7 ang pirma, pwede na itong i-report sa Senate plenary. Huwebes pa rin po, bumaba ng 30% ang mga naitatalang krimen sa bansa mula nang ipatupad ang Safer Cities Initiatives. Ayon kay Secretary John Vic Rimulya, nabawasan na ang bilang ng mga naiulat na krimen tulad ng shoplifting, homicide, murder at rape. DZRH Sunday Updates. Biyernes, pinalawig hanggang May 10 ang hindi pagtataas ng presyo sa mga pangunahing bilihin. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, napagkasunduan ang extension sa panibagong pulong sa mga manufacturer at retailer mula sa dating hanggang April 30 lamang. Biyernes pa rin po, pinayagang makapagpiyansa ng Manila Regional Trial Court Branch 30 si dating Congressman Arnolfo Terves Jr. Ito po ay sa halagang 500,000 pesos sa kasong pagpatay kay Pasito Libron noong 2019 sa Bayawan City. Pero may iba pang kaso si Terves, kabilang po ang illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa terrorism, financing prevention and suppression law. DZRH Sunday Updates. At yan na po ang mga malalaking balita na nangyari sa nakalipas na linggo. Ito si Mina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Wina Pearl Hesoro. DZRH Sunday Update. Daming ganap, ano? Daming nangyari sa nakalipas na isang linggo. Of course, mula doon sa mga malapit na sikmura, agam doon sa mga crime stories at sa politics, sa international arena, ay binabantayan ho natin. Pero
Ang dami na ring mga nasagot at dapat pang mga sagutin. Unang-una, ito hong kalusugan ni Presidente Bongbong Marcos, talagang hihingalin to. Sino bang hindi hingalin kapag nag-jumping jack? Tuloy-tuloy pa rin huyang ipinupukol sa Presidente. Ito na, napikon na. Nagbuhat pa nga ng sako ng bigas. Doon sa Maynila. Tuwan-tuwa si Yorme Isko Nagbuhat si Presidente BBM ng pinapamigay nilang ng tulong. Dito naman sa isa sa mga inaabangan ho natin ay sa area ho ng Senado. Mayroon na lamang kung ilang pirmang hinihintay para mai-report sa Senate plenary ito hong partial findings ng Blue Ribbon Committee patungkol doon sa may flood control projects. May apela si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Good morning, Senator Ping, sir. Huwag idaan sa pakikisama. Huwag idaan sa pakikisama yung paglagda sa committee report ng Blue Ribbon. Idaan ito sa katotohanan, sa konsensya ng tao. Sabi ng Blue Ribbon chairman mukhang ilan doon sa kanyang mga kabaro sa Senado ayaw pumirma sa Senate Blue Ribbon Committee report. Hindi dahil sa tutol sila doon sa laman ng ulat, kundi dahil sa nakikisama sila. May gumagapang ba, Senator Ping? May humaharang doon sa pagpirma ng ilang mga kasama ng senador dyan ho sa Senado. At paano malalaman ng taong ano pang saysay ng investigasyon dito sa flood control mess kung yung mga hindi nila kaalyado hindi lalagda doon sa committee report? Paano malalaman ng taong bayan? Itong, di ba? Itong resulta ng, again, partial pa lamang ito, investigation doon sa flood control mess. May mga nagtatanong ayaw iba nga kalaban pa sa politika. Ganito ho ka salimuot yung ating politika. Yung mga sinusundan yung politiko, ang lakas makapagyabang sa social media, sa mga press release. Sabing gano'n ano nang resulta doon sa investigasyon ng flood control, ng flood control corruption? Ano nang nangyari doon sa pagsisiyasap ng gobyerno? Sila mismo ang kumo-question, pero sila rin mismo at kanilang mga kaalyado ayaw pumirma doon sa committee report. Anak ka ng tokwa. Paano nga naman maisa sa publiko o malalaman ng publiko itong development kung kayo mismo na kumo-question ayaw nyong ipaalam din sa publiko, di ba? Ganito yung itsura di ba? Syempre mga blind supporters sunod lang ng sunod o kaya oo nga wala na mangyari sa atin. Another point dito sa binanggit ni Wina, ito hong Department of Trade and Industry na nagulat ho ng extended hanggang May 10 yung pahintulot o yung sabihin na nating pakiusap nila doon sa mga manufacturer. Pagpayag din naman likewise na mga manufacturer na hindi magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Although kagaya nga na binabanggit ho natin, hindi naman ho ito totoo talaga. Ang dami na hong presyo ng mga bilihin na nagtaas over the past few weeks. Kaya lang ang terminong ginamit naman ng Department of Agriculture sa kanilang bahagi ay ito'y selective daw. Selective na increase. Pero stable, steady pa rin daw yung food supply. At least yung prices dito sa bansa. Sige na nga. Sige na nga. Ang totoong nakakaalam naman yan yung mismong bumibili na mamalengke hindi ho yung mga nagre-report lang sa kanilang mga boss. Pero sana huwag niyo i-feed ng maling impormasyon ng Presidente Bongbong Marcos kasi ang itsura ganito ginagawa niyong spokesperson ng PBBM kapag may development, ang presidente mismo humaharap sa camera, humaharap sa publiko through video messages sa social media. Kapag nag-feed ho kayo ng maling impormasyon dyan sa presidente at inuulat sa publiko, sino nagmumukhang timang? Sino nagmumukhang kawawa? Gaya ho doon sa yung ipinupunto ni Kuyang Bal Gonzales dito sa ating transportation beat reporter. Di ba yung pagtitigil ng pagtataas ng pamasahe? Alam niyo ho, hindi naman sa pero naiintindihan ho ng taong bayan Naiintindihan ho ng commuting public kung mag-i-increase ng piso, at least piso, yung pamasahe. Di ba marami nga ho, hindi na naniningil ng ng RT, ng sukle.
pag sumakay ng jeep, maraming din na nanghingi ng sukulay kasi naiintindihan nila yung sitwasyon ng ating mga chopper at operators ng jeepney. Bakit ko sinasabi ito? Malamang kasi pinipid kay presidente na ganito, ganyan. Kaya ang presidente pinatigil yung increase sa pamasahe for the sake of magkaroon lang ng sabi na natin pabango ba? At sabing may ginagawa para hindi tumaas ang inflation. Pero 'di ba? Sana wag ipid ng mali yung presidente para hindi siya nagmumukhang timang, hindi siya nagmumukhang insensitive, o hindi siya yung nagmumukhang out of touch sa nangyayari talaga sa ground. Rich Sunday Updates. 5 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ng umaga. Humanda ka na sa mga bagong impormasyong maririnig, mapapanood mo, mga balitang tumatakbo at tuloy-tuloy ang pagbabago. Nakatutok ang buong grupo, nakatutok ang buong puwersa para maibigay ang pinakabago, updated. DZRH Sunday Updates. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Sunday Updates. Maging updated kasama ang puwersa na ani magbigay ng serbisyo at si Edniel Parosa. DZRH Sunday Updates. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ho, balikan natin ang ulo ng ating mga Sunday Updates.
Sunday Update. Pangulong Bongbong Marcos pinakiusapan ng oil companies, rollback ipatupad ng buo pagdating ho sa presyo ng mga produktong petrolyo. Presyo naman ng pagkain nananatiling stable ayon sa Department of Energy. Mga sasakyang nagkakarga ng agri-products libre na sa mga toll. 19,000 PUV sa ilalim ng Service Contracting Program mabiyahe na bukas araw ng Lunes. Gobyerno target ang pinakamabilis na deportasyon kay ex-Congressman Saldico na nahuli sa Czech Republic. Malikatan exercises sa arangkada na sa Abril 20 bukas uyan. Lubhang unhealthy o mapanganib sa kalusugan na hangin sa Metro Manila. Naitala kasunod pa rin ng sunog sa Navotas landfill. Sa labas ng ating bansa, Iran muling isinara ang Strait of Hormuz dahil sa bloked ng Amerika. Sa ating sports balita, LeBron James at Kevin Durant, magsasabong sa kanilang mga teams tampok sa pag-arangkada ng NBA playoffs. At sa ating showbiz balita, ang grupong Bini bitbit ang mensaheng P-pop to global stage sa kanilang historic performance sa Coachella. Sunday Yan ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng linggo, 19 sa buwan ng Abril taong 2026. Mula sa tindahan ni Aling Nelia, ako ang inyong tagapagbalita. Ako si Edniel Parrosa. DZRH Sunday Updates. Mayroon hong mga reports sa labas sa ating impilan sa Metro Manila, naging sa mga lalawigan. Standby ho sa ating RH reporters. Pilipinas, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinal na oil price adjustment para ngayong linggo. Kasadong ipatupad sa araw ng Martes ang rollback hanggang sa 24 pesos at na 24 sentimos kada litro sa diesel. Gayong din asahan ng bawas presyo sa gasolina na aabot sa 3.41 pesos kada litro at sa kerosene naman na 2 pesos kada litro. Ayon kay PBBM, mas malaki ito sa rollback noong nakarang linggo. Patunay ng malinaw umanong ibig sabihin para sa lahat. May ginhawa ng paparating. Sana nga ho, President Sir, kinalampag ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kumpanya ng langis para ipatupad ng buo ang malakihang rollback ngayong linggong ito. Sa isang video message, sinabi ng Presidente na panawagan niya ang tama at walang pagkaamtalang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Apela ni PBBM, ibigay sa taong bayan ang dapat na para sa kanila. Umaasa si Marcos Jr. na maramdaman ng publikong malakihang rollback na kasadong ipatupad sa araw ng Martes. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kaagad. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Magiging libre na ang toll fees sa lahat ng expressway para sa mga sasakyang nagdadala ng pagkain at mga produktong agrikultural simula Abril 20 bukas uyan. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, layunin ng hakbang na mapanatiling matatag ang presyo ng pagkain sa gitna na nagpapatuloy na oil crisis. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, nagkasundo ang Toll Regulatory Board, Department of Agriculture at mga pangunahing toll operators na magbigay ng toll relief sa mga trucker at magsasaka upang tuloy-tuloy ang pagbiyahe ng kanilang pagkain at produkto. Kailangan lamang na accredited sa Department of Agriculture ang sasakyan at may RFID sticker upang makakuha ng toll exemption. Sa unang isang buwan muna ipatutupad ang programa, ngunit maaari itong mapalawig
depende sa magiging resulta ng panuri ng mga ahensya at mga toll operator. Nananatiling stable ang presyo ng pagkain sa kabila ng pagsirit ng presyo ng langis, sabi ng Department of Agriculture. Batay sa monitoring na Agribusiness and Marketing Assistance Service, may ilang selective lang na pagtaas gaya ng halaga ng imported rice, maging local beef at pork. Pero mayorya umano ng alternatibang protein sources tulad na lamang ng manok, itlog, isda at gulay ay naranatiling nasa presyo o nagmura pa nga ang presyo nitong Abril 13. Aminado naman ng DA na pabago-bago pa rin ang sitwasyon sa langis na maaaring maramdaman sa food inflation. Kaugnay nito, kinalma ni Trade Secretary Cristina Roque ang publiko. Kinalma ang publiko ng DTI at sinabing sapat ang supply ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis. Sa panayam ng DZRH News, muling tiniyak ni Roque na pagtaas sa presyo ng produktong ang hindi muna pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilhin. Kayaan niya hindi kinakailangan magpanik at mag-hoard ng supply at linggo-linggong magpupulong ang DTI kasama ng manufacturers at retailers upang matiyak na stable pa rin ang food security. May monitoring kayo at may i-release kayo kung magtataas o hindi. Yes, meron kaming i-release. Ang objective po natin dyan para walang unnecessary pang-aabuso. Correct. Doon sa mga hindi na aabot ng DTI, ng gobyerno, ng pulis, ng media, yes. parang ganon. Tama po yun, no? And there's no need to panic. There's also no need to hoard. And there's no need to profiteer. Kasi unang-una, hindi na kailangan mag-panic and no need to hoard kasi we have enough food supply. Kahapon, na-interview rin yung presidente ng supermarket ng Robinsons and he also reiterated, walang problema sa supply. Madaming supply. Actually, makikita nyo sa shelves, punong-puno ng supply ng BNPC product. So, wala tayong problema. So, no need to hoard and no need to panic. Ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque sa panayam ng DZRH News. Oy, may pila raw ng ayuda dito sa Caloocan Sports Complex. Ito yung second day ng cash subsidy para sa mga motorcycle taxi. O MC pala. O tama, motorcycle taxi at delivery riders. Ito yung mga hindi nakasama roon sa unang payout. Sila yung nasa special payout kung tawagin. Ang pila, aabot na raw sa halos 2 kilometro. Ganyan nakahaba ang pila. Meron din tayong update sa insidente sa Bataan kung saan meron ho tayong isang 11 anyos at isang buntis ang nasawi. Ibabalita naman sa atin ni Danny Comila. Yan at ang ilan pang mga balita dito sa DZRH Sunday Update sa ating pagbabalik. Oras 5:17 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful!
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH ay magandang Sunday morning sa lahat nating mga tagapakinig, na mga maagang present kahit to very early at Sunday o weekend ho ngayon. Binabati natin ang happy birthday ang ating bossing. Happy birthday kay Boss Romel Fuertes, nagdiriwang ho ng kanyang 23rd birthday ngayong araw na ito ng April 19. Good morning, boss. Happy birthday sa atin hong yung ating news head ho dito sa DZRH News Center, Romel Fuertes. Papaygan niyo ho sa Rapido Hataw Balita kapag 2 to 3 p.m. Mondays to Fridays. Pinabati rin natin si Onang Advance. Happy birthday naman ito. Sina Feliciano Amang Zuniga at Joey Ortiz. Mula kina Susan San Pablo, Glenn, Sheila Umali, Rosalie at Willie Relador. Good morning, Kuyang Willie, sir. Ngayon hong mainit na weekend, ating alamin kung ano ba yung maaring itaas, hanggang saan yung ating heat index. Saan lugar talaga makaranas ng matinding init ng panahon. Grabe ho, itong magdamagan ho, parang hindi gabi. Sobrang alinsangan ho ng panahon. Kasama natin ang DOST Pag-asa, RH Weather News. Si Ma'am Veronica Torres ng Weather Bureau. Ma'am, good morning. Welcome mo sa DZRH. Good morning din po at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga ay patuloy pa rin yung pag-extend ng ridge ng high pressure area
sa may northern Luzon na lugar. Kaya asahan nga natin na less likely yung mga thunderstorm development sa lugar na yon. Para naman sa lagay ng panahon, Metro Manila at ating buong kapuluan, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman po, sa ngayon, maliban nga, may isa pala tayong minomonitor na bagyo malapit sa PAR. At ito ay Severe Tropical Storm Sinlaku. Ito naman ay papalayo na ng ating bansa. At hindi naman inaasahang papasok na ating PAR at makaapekto sa kahit na anong parte ng ating kapuluan. At papahina na rin naman ito habang ito'y papalayo. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating Ma'am Veronica. Yes po. Apo, nakikita ba natin ma'am yung mga grabing heat index ngayong araw na ito ng Sunday? Ngayong araw naman ng linggo, kung sa category, ang pinakamataas nating category ay extreme caution. Wala naman tayong nasa danger, pero ang pinakamataas ay posibleng umabot sa may 41 degrees Celsius. Halos boundary na ito ng danger. Ito ay sa lugar ng Zamboanga City, sa may Zamboanga del Sur, at 41 degrees Celsius din sa may Sangli Point, Cavite. Kung sa Metro Manila naman, 37 to 39 degrees Celsius ang heat index. Init. Pag ganitong extreme caution ang meron ho tayo, anong pwedeng gawin ng Juan de la Cruz para maibsan yan, ma'am? Opo. So, kung maaari ay huwag na muna tayong lumabas ng ating bahay kapag katanghalian sa mga early afternoon. So, kung maaari, pwede naman tayo magstay muna sa bahay natin around 10 to around 4 p.m. Yun kasi yung mga oras kung saan, yung may kainitan talaga. At kung kailangan talaga nating lumabas, ugaliing magbaon ng tubig, magdala ng payong, at kung maaari ay magsuot din ng mga mahabang sleeve na damit. Itong nararanasan ma'am na init kahit magdamag, same weather condition o ito, ano? Opo, nakikita natin na mainit at malinsangan umaga hanggang tanghali. And then pagdating ng hapon, doon tumataas yung mga tsansa ng thunderstorm. Pero yung ngayong araw, yung mga thunderstorm occurrence natin, posible more on sa may Bicol region, sa may Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, less likely naman po. Alright. Maraming salamat, Ma'am Veronica. You're welcome. Salamat din po. Isa sa mga weather specialist ng DOST Pag-asa, si Ma'am Veronica Torres, nag-uulat. DZRH Sunday Updates. Puntahan naman natin ang sitwasyon dito sa Metro Manila dahil may binabantayan pa rin tayo. Yung binabanggit natin kanina, bigayan pa rin ng ayuda. Lalo na dun sa mga wala pa. Mantakay mo, one time pa lamang ho ito. Pero ang dami pa hong hindi nabibigyan. Sa Caloocan City, halos 2 kilometro na ang pila. 5:28 pa lang ng wala pang sikat ng araw. Kaya haba na naman naghihintay dyan. Nakatutok si Federico Manalili at yung kasama dyan. Ka-Feds, good morning. Yes, magandang umaga. Ito ngayon, kasapalo, nabukas na itong Caloocan Sport Complex. Ito yung matatagpuan dito sa Maynard, Caloocan. Kung saan talaga ating mga kababayan. Dahil ito yung 2 araw na ng bigayan para sa mga cash subsidy sa mga ating mga motorcycle rider at mga delivery rider. At dito na, dahil kahapon, after parang bigayan, napakahirap na sitwasyon na ganito rin sa parehas sitwasyon mo. Dirik na dirik ang araw, napakahirap para sa mga rider. Alam mo, ganang nalastos ng hapon. At napakadami pa ng mga kababayan na nakapila dito sa kahabaan hanggang sa may Malapitan Road. Napakahaba ng pila at nagtatapos sila ng alas 3 kaya nagpakasakali nga mga kababayan at rider. Alam mo, dito na natulong. Hindi na nag-uwihan ng iba. Hindi na uwi at talagang naglatag ka ng mga higaan nila dito sa pamamagitan ng karton. At magandaan naman dito sa area. Ay may makita na tayo. Kita na rin ang mga ambulance sa mundo dito sa area. Dito mismo isang stop sa kapag. Kaya yung mga parking ay talagang mga gaser. Mga gaser ay mga gaser. Ng mga binabantayan naman ng kagandahan intact ang pagbabantay ng mga Caloocan CPSTM at mga
yan ay wala tayong mga ano lang po. Yung mga sitwasyon na ganyan na ibang sarado ng ating mga Ka-Feds. Ilan mo na, yes. Binabanggit mo kahapon yan, tapos ngayon yung mga hindi, yung mga naabutan ng cut-off pala kahapon. Yes, oo. Tama ba sila yung hindi pa nakakuha nung ayuda doon? Kasi parang kung di ako nagkakamali, special payout dates na yan eh. Dahil may nauna ng petsa ng bigay ng ayuda para sa mga MC Rider. Ang mga yun yung mga unang bigay nung last May. Yun yung mga tinatawag na fuel subsidy. Yan yung cash subsidy naman yung Pero, sir, walang muna sir. Kasi inara tayo ng mga otoridad. Nakapatay niyo sir sa lopor kung ang mas pipicture. pero may impormasyon ka ba gaano karami ang mga nakatakdang bigyan hanggang ngayong araw? Ayun pa lang, papasok na. Dito na kami sulat na Caloocan Sport Complex. Pakikipagtayan tayo sa pamunuan ng DSWD kung ilan pa ang mga mabibigyan at subsidy. Alright, balikan ka namin mamaya, Ka-Feds. Oo, balikan namin mamaya. Kaya nagalitaan naman talagang naka-intact support na mga otoridad sa pagbabantay. Kasi kahapon may mga reported na yung mga lalakawan ng mga motorcycle. Pero dapat kaya ngayon nandito na yung mga otoridad nakabantay para sa mga nakapark na mga motorcycle. Alam mo na, ito lang sitwasyon sa 2 araw na sinasabi subsidy para sa mga motorcycle rider at hindi rider dito nga sa Caloocan. Pero ito manalili para sa Maraming salamat si Ka Federico Manalili live mula sa lungsod ng Caloocan. Ka Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. Labas tayo ng Metro Manila. Isang 11 anyos daw at isang buntis. Nasawi. Ilang kadete ng MAAP sugatan matapos mawalan ng prenong isang close van sa Maribeles, Bataan. May follow-up report si Danny Kumilang, RH37. Danny, magandang umaga. Yes, good morning. Kasamang Del. Kahapon, minalas ang isang 11 anyos na bata at isang 22 anyos na buntis na kanyang ina. Matapos araruhin sila ng isang nawala ng preno na isang close van kabaan ng ma-approve sa Sitio Marina, Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan, alas 2:15 kahapon ng hapon, April 18, 2026. Sa initial na report, minamaneho umano ng driver, edad 60 anyos, ang close van na taga Paumbong, Bulacan. Nang mawalan ito ng kontrol sa Rivera habang binabaybay ang kahabaan ng pababakarsada sa lugar. Batay sa salaysay ng mga saksi, ang nasabing close van ay mabilis na tumatakbo, nawalan umano ng kontrol at bumangga ito sa ilang ari-arian sa gilid ng karsada kabilang ang mga bahay at isang tricycle. Matapos dito, nabangga ang mga biktima na nagresulta sa agarang pagkamatay ng nabanggit na mag-ina at pagkasugat ng ilang kadete ng MAAP na naglalakad patungong MAAP Academy mula sa Marina Beach. Samantala, dinala ang driver ng sasakyan sa Maribeles Municipal Police Station para sa kakulang disposition at karagdagang investigasyon. Umani naman ang pakikiramay ang mga biktima sa nangyaring biglang pagkamatay ng mga ito. Yan ang ating balita. Danny Kumilang, RH37. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat si Sir Danny Kumilang mula dyan sa Maribeles, Bataan. Sunod-sunod na may kwento ng mga sundalo at mga rebelde. Nangyari sa Eastern Visayas. May update si Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Ipinahayag ng 8th Infantry Division ng Philippine Army na nagkaroon ng sunod-sunod na armadong engkwentro sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas bilang bahagi ng pinagting nilang seguridad sa operasyon laban sa Communist Terrorist Group. Ayon kay 8ID spokesperson Captain Christopher Tataro, Abril 16 sa taong kasalukuyan nakasagupa ng 19th Infantry Battalion ng mga miyembro ng Squad 1 Sub-Regional Guerrilla Unit sa ilalim ng Sub-Regional Committee Emporium ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa kamandukan ng Bayan ng Silbuino Lubos. Sinunda ito ng Abril 17 kung saan nakasagupa naman ng 46 Infantry Battalion ang mga miyembro ng Iyakal Platoon sa ilalim ng EVRPC sa kabundukan ng Barangay Salvacion, Yabong, Samar.
matapos ang palitan ng putok na kumpiska ng mga sundalo ang isang M14 Bushmaster ng rifle at ang bangkay ng isang rebelde na kinilala na si alias John Paul, isang miyembro ng Regional Security Force ng EVRPC. Nainiwan ng kaniyang mga kasamahan habang sila ay tumatakas. Ang bangkay naman ay dinala sa Faith Funeral Home sa Catbalogan City at sa Kasalukuyan. Inihintay ang pagkilala at wastong pag-asikaso mula sa kaniyang pamilya. Sa parehong araw, natuklasan ng mga sundalo ng 63rd IB ang isang tagong imbaka ng mga armas na kinabibilangan ng 2 kalibre .357 na pistola, 3 kalibre .38 na baril at 2 kalibre .22 na baril sa Barangay San Isidro, Santa Rita, Samar. Ang sunod-sunod na engkwentro, ito ay bahagi ng pinigting na tuloy-tuloy na seguridad na operasyon ng mga army na naglalayon tuluyang wakasan na ang mga natitira pang elemento ng CTG na nag-ooperate sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sunday Update. Maraming salamat, Jimmy Angay-Anga. Ilan pang mga balita sa ating pagbalik. Sabi ng Department of Energy, fake news ang energy lockdown. Halos 300 ng mga gas stations ang nagsasara. Batay naman sa monitoring ng Philippine National Police. At ang pamahalaan, target pa rin ang pinakamabilis na opsyon para mapauwi sa Pilipinas ang naarestong si Saldico. At ito ay walang iba kundi sa pamagitan ng deportasyon. Yan at ang ilan pang mga balita sa ating pagbabalik. 5:36 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Sa radyo lang. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. No? Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo. 44 ng umaga. Tuloy ang mga balita sa DZRH Sunday Updates. Nabaluanan ng Department of Energy na may energy lockdown dito sa bansa. Pagbibigay din ng ahensya, fake news ang kumakalat online na gumagamit pa ng kanilang logo at AI na generated videos. Ayon sa DOE, wala silang inilalabas na ganitong anunsyo at naranatiling sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa kapuluan. Pinapayuhan naman ang publiko na maging mapanurit, i-verify ang impormasyon bago ito i-share. Nasa 274 na gasolinahan sa buong bansa ang sarado pa rin dahil sa serye ng oil price increase.
Bata ito sa datos ng Philippine National Police mula sa higit 14,000 gas stations na minomonitor nila mula nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Mayroon na ring naihain na 27 kaso ang PNP dahil sa mga insidente ng hoarding, profiteering, ilegal na pag-imbak at pagbibenta ng mga produktong petrolyo. Una nang sinabi ng PNP na dadagdagan nila ang mga nakadeploy na kapulisan sa mga gasolinahan, lalo na sa mga kabilang sa mayroong fuel subsidy program ang pamahalaan. Target ng gobyerno ang pinakamabilis na paraan upang mapauwi sa Pilipinas ang narasto ng si ex-Congressman Saldico. At ito ay sa pamagitan ng deportasyon. Wala ng mga extradition treaty ang dalawang bansa, sinabi ni Justice Secretary Raul Vasquez na hindi nito mapipigilan ang pamahalaang iporsige ang pagkuha sa dating mambabatas na hinuli sa Czech Republic. Batay sa ulat, hinuli si Ko pagtawid patungong Germany dahil sa itinuturing na siyang undocumented foreign national. Kasunod ito ng kanselasyon ng kanyang pasaporte resulta ng warrant of arrest na inisyo ng Sandigan Bayan dahil sa flood control mess. Kinaya ni Interior Secretary John Vic Remulla na maaring mapauwi si Ko sa loob ng 2 hanggang 3 linggo depende sa magiging trabaho ng Department of Foreign Affairs. Walang kaugnayan sa red notice mula sa Interpol ang pagkakaresto kay dating Congressman Saldico sa Czech Republic. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, inaresto si Ko dahil sa paglabag sa immigration laws. Nahuli si Ko noong Huwebes ng gabi sa Prague matapos umanong pumasok sa bansa ng walang sapat na dokumento. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya siya ng mga otoridad sa Czech Republic at nakadetine sa isang immigration facility. Sa iba nating balita, 5:46 ng umaga, arangkada ng pinakamalaking balikatan exercises bukas araw ng Lunes, Abril 20. Taunang isinasagawa sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, kasado namang laukan ng 41st iteration ng balikatan na higit sa 17,000 sundalo. Bukod kasi sa Armed Forces of the Philippines at kanilang American counterpart, sasabak din sa War Games ang tropa mula sa Japan. Ito ang unang beses na magkakaroon ng mga sundalong Hapon sa kalupaan ng Pilipinas mula noong ikalawang digbaang pandaigdig World War II. Samantala bukod sa magkakaalyado, sasabak din sa balikatan drills ang Australia, New Zealand, France at Canada. Imbitado naman sa military exercise sa Gamnayawa 8 ang kabuang 18 bansa bilang mga observer. Tampok dito ang maritime drills malapit sa Taiwan Strait, Pao de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Kinampirma ng Department of Migrant Workers Department of Foreign Affairs ang paglaya ng 78 Pilipinong nakulong sa Myanmar dahil sa iba't ibang immigration-related offenses. Ayon sa DFA, sila ay mga biktima ng trafficking para pagtrabahuin sa mga scam center sa Myanmar. Kinilala ng DFA ang humanitarian gesture ng otoridad sa Myanmar na palayain ng mga Pinoy sa gitna ng Myanmar New Year. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Yangon sa mga otoridad para sa ligtas na repatriation ng 78 Pinoy. Nangako naman ang DFA na makikipagtulungan sila sa mga law enforcement agency upang matugis ang mga nasa likod ng illegal na recruitment. Nagpasaklolo kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ng 3 Pilipino seafarer na nakulong sa Algeria. Tinawagan ng mga asawa ng mga nakadetain na seafarer sa DFA at Department of Migrant Workers ng agarang diplomatic at legal intervention para matiyak ang patas na paglitis sa kanilang kaso. Kabilang siyang 3 sa 8 Pilipinong tripulante ng commercial vessel na CV Harris na inaresto matapos makumpiskahan ng 35.8 kilos ng cocaine sa mga parcel sa loob ng barko. Inatulan sila ng Algerian court ng 10 taong pagkakabilanggo nitong February 2026. Gayunman nanindigan ang Eastern Mediterranean Maritime Limited at the Eastern Mediterranean Manning Agency kasama ang mga pamilya ng mga akusado na inosente ang mga seafarer at walang ebidensyang mag-uugnay sa kanilang krimen. Narawagan din sila ng mas malawak na kamalayan sa umunoy na malalang kaso ng hindi makatarungang pagdawit ng mga Pinoy na marino sa smuggling at mga drug-related cases sa ibang bansa. Hiniling ng Pilipinas sa gobyerno ng Oman na alisin ang requirement ng negative HIV medical certificate sa lahat ng mga biyaherong Pilipino. Pero sabi ng embahada, kasalukuyang pinag-aaralan ng Oman ng government
o Oman government ang kahilingan ng Pilipinas sa takatagdang talakayin sa isang pulong sa susunod na linggo. Ayon sa Omani Embassy dito sa Maynila, ang HIV certificate ay na-apply lamang para sa mga turistang nag-avail ng visa-free entry sa Oman at hindi sa mga nabigyan ng working visa. Rich Sunday Updates. Ka Roger Bruno, mula sa Binangonan, Rizal, si Joel Rimando nakatutok din sa atin, Maridel Furukawa, Cora Caburao nakatutok din, si Lenny Zapatwa mula sa Dasmariñas, Cavite, Fernan Estibar mula naman sa San Jose, Ternate, Cavite, si Jun Ardales wala naman sa Candelaria, Quezon, Loida Beredsida mula sa Marikina City, Revelito Magallanes, suki rin ito mula sa Victoria, Tarlac, si Junivar Aranja mula sa Naga City, Camsur, at si Nelson Malinaw nakatutok din ho sa atin. Oras 10 minutes bago mag-alas 6. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tayo, Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Rich Sunday Update. Mga balita sa ibayong dagat. Hinigpitan pa ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz at muling isinara. Itong mahalagang ruta para sa langis at enerhiya. Ayon sa Iran, ginawa ito bilang tugon sa umano'y patuloy na bloked ng Estados Unidos o pagharang nito sa kanilang mga daungan na nila'y paglabag sa ceasefire. Nagbabala rin ang Supreme Leader na si Motba Khamenei na handa ang kanilang hukbong dagat na magdulot ng bagong matitinding pag-atake sa kanilang mga kalaban. Maring tumagon si US President Donald Trump at sinasabing hindi maaari gamitin ng Iran ang pagsara ng Strait of Hormuz para gipitin o i-blackmail ang Estados Unidos. Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Ay, para sa mga nag-aabang ng NBA Playoffs, nagsimula na nga itong NBA Playoffs 2026 dahil sa kasunod ng pag-eliminate ng Heat, Clippers, Hornets at ang fan favorite na Golden State Warriors ay nalaglago sa play-in tournament. Nauna na ang Cleveland Cavaliers at nakakuha ng unang panalo kontra Toronto Raptors sa kanilang Game 1 action kanina lamang matapos ang high-scoring performances na Donovan Mitchell at James Harden. Tampok din sa mga abangang match-up sa pagsisimula ng playoffs ngayong araw ay ang pagsasabog ni LeBron James at ng Los Angeles Lakers laban kina Kevin Durant at Houston Rockets sa gitna ng ilang mga injuries sa bahagi ng LA. Kasama rin sa mga key match-ups ang Suns at Oklahoma City Thunder, ang defending champions, at of course ang New York Knicks at ang Atlanta Hawks ngayong araw din yan ng Sunday dito sa Pilipinas. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Matapos ang makasaysayang performance bilang unang Filipino act sa Coachella Valley Music and Arts Festival, muling humataw ang P-pop girl group na BINI sa kanilang second weekend performance, bit-bit ang mensaheng P-pop belongs on the global stage. Sa kanilang 45 minutong set sa Mojave stage kahapon, masaramdam daw, sabi ni Wina Pearl. Ramdam daw ang kumpiyansa at presensya ng BINI na binubuo ni na Joanna, Colette, Mika, Aya, Gwen, Maloy, Stacy at Sheena. Binuksan ang performance sa kantang Strings na sinundan ng Metallic and Sam sa mga sumunod na numbers. Isa-isa ring nagpakilala ang mga miyembro sa kanilang local dialect dito sa Pilipinas. Kinanta rin nila ang mga Filipino songs na may kulimtang-inspired arrangements habang makikita ang Philippine flag sa kanilang LED backdrop. Sa huli, nagpasalamat ng grupo sa kanilang journey at buong pagmamalaking ipinahayag na mabuhay daw ang musikang Pilipino. Rich Sunday Updates. Sabi sa Isaiah chapter 45 verses 5 to 6, I am the Lord and there is no other. Besides me there is no God. I equip you, though you do not know me, that people may know, from the rising of the sun, from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is no one. Rich Sunday. Susunod na si Val Gonzalez sa Mega Balita Linggo. Ako pa rin si Edniel Parrosa dito sa DZRH Sunday Updates. Magkaranigan ulit tayo maya-maya lamang. Alas 9 ng umaga sa DZRH Stories with Giselle Ricafort. Oras natin, 1 minuto bago alas 6 ng umaga. This time check is... Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH
Una sa Pilipinas. Una